Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonham Marcos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. So, in today's video, Aries, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong kapirahan, love life, trabaho, negosyo kung meron. Ayan, anong mga mensahe at gabay na paparating para sa inyo sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. Ayan, so titignan natin dito. Now, paalala lang po, Aries, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aries, at iwan yung hindi. Alright, umpisahan na po natin. Aries, ano mga lalabas? Let's see. Ang dami. Right, kukuha lang ako ng mga ilang cards for Aries. Ayan. First card, Aries, you have the Curtain Call. Acclaim, fame, recognition, parade, celebrity, admiration. Okay, mukhang yung iba sa inyo mare-recognize. Mukhang yung iba sa inyo, Aries, ay siguro sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, o itong buwan na ito, kung kailan nyo man na ito napanood. This is timeless, by the way. So, I feel like this is a sign na kung ano mang ginagawa ninyo, makikilala ka. Especially if you are an Aries na gumagawa ng content, if you're a content creator sa TikTok, Facebook, or even dito sa YouTube rin, I think malapit na, or maybe nararamdaman mo ng makikilala ka, magiging sikat ka, magiging celebrity ka, or something like that. Spotlight. Pero mamaya, alamin pa natin, i-verify natin to using other cards. Okay. But if this is something that you want, gusto mo maging sikat, or maybe gusto mo lang din makilala, gusto mong ma-recognize sa anumang ginagawa mo, sa work mo, then claim it, no? Ayan. Next, you have the universe. Wow! I really feel na meron kang ma-achieve dito. Mamaya, titignan natin na mabuti kung ano to. Because the universe is also in comparison or tawag nito sa tarot deck, para tong the world the world card. So I feel like dito creative force, law of one, creation, awakening, heaven, higher perspective, creation, infinite. I also feel like suportado ka ng universe sa anumang ginagawa mo. Mamaya malalaman natin, Aries, okay? Next, you have white rabbit, spark of curiosity, spiritual awakening, research it. Okay, waking from the dream. I feel like marami sa inyo, Aries, merong mapupukaw ang iyong kaalaman, merong kang maiisip na idea. Mamaya malalaman natin to. Bakit andito yung white rabbit? You have a book burning, control. Okay, destroyed, mind game. So, I also feel like this is sort of a warning. Medyo may dalang babala ito. Lalo na ngayon, Fire Horse energy year 2026. Year of the Fire Horse. So, I feel like, lalo pa naman, Aries ka. You're a fire sign. So, I feel like, inuudyo ka ngayon ng mga spirit guides mo na kontrolin ang inyong emotions, control your temper, control your anger, control your emotions na nagliliyab. Kasi isa yan sa mga bagay na makaka-create ka ng disgrasya or magre-resulta sa disgrasya or sa sitwasyon na later pagsisisihan mo rin. Malalaman natin to mamaya kung ano pa to, kasi i-verify ko bawat baraha. Next, you have happening soon. So, ano kayang mangyayari very soon para sa iyo? Mamaya malalaman natin. You have optical illusion,
Okay, I also feel like there is some situation in your life right now or sa mga susunod siguro na araw or linggo or even buwan na Aries, wag kang magpalinlang. Okay, I feel like someone here will try to trick you. Maya mamalalaman natin. And next, you have the mother lode. Jackpot! Prosperity, claim it, and success. Good fortune. Talaga naman. Ano kaya tong swerte na darating sa buhay mo? But definitely, Aries, lalo na kung ngayon pa lang, ramdam na ramdam mo na may swerteng paparating sa'yo, then claim it. Pero mamaya, mas malalaman pa natin ng detalyado kung ano to exactly sa buhay mo. Okay? Pertaining ba to sa trabaho? May swerte bang darating regarding your work? O baka negosyo ito? O posibleng sa love life? Okay? But definitely, marami sa inyo, Aries. Okay? May paparating na swerte. Having plenty, money maker. Real deal. Accomplishment talaga, advantage, fortune, success, jackpot. Ang laki kasi mother lode, mukhang map. This is like a map. Okay, I also feel like this is a sign, Aries, na maglalakbay ka ulit. Locally or internationally, there's a flight. Okay, this is also a sign perhaps na makakapunta ka ng ibang bansa. Maya malalaman natin. So, Aries, bago natin ituloy, okay, meron akong gagawin na namang another, actually in fact two. Aside sa back to sender ritual na gagawin ko, I'm not sure if naanyayahan ko kayo. Nagagawin ko sa January 15. If you are interested, punta lang kayo sa Facebook page ko, Bona Magos PH. Now, meron na naman after sa January 15, sa January 24, new direction ritual sa business and career. Iba naman sa January 27, ang gagawin kong ritual is cord cutting, release, and detachment. So, if gusto nyong sumama, gusto nyong magpasama, ako po ang gagawa ng ritual, hindi po kayo at wala po kayong marireceive na item because it's a service. Serbisyo po ang gagawin ko. Okay, so for more information, Aries, pakinggan nyo po ito. Hello po mga kabonom. Ayan, kung ikaw po ay nalilito o nasa crossroads ng inyong career, ayan, paulit-ulit na nagtatanong na ito ba talaga ang para sa akin? Or pagod na sa trabaho pero hindi alam kung saan lilipat. Or gustong mag-resign pero natatakot, ayan, o nag-iisip ng career shift pero walang clarity. So ayan, ang ritual na ito ay tutulong linisin ang ingay sa isipan mo para makita mo kung alin ang dapat ituloy at alin ang dapat bitawan. So this is the new direction ritual for career planning and business direction. So magkano? 500 pesos po sa gustong sumali. And kailan ko gagawin? January 24, 2026. Gustong magpasama o gustong mag-join, ayan, pakitignan na lang po sa comment section yung link. Ayan, punta kayo sa Facebook page ko, kung alam niyo ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check verified ni Meta. So ayan, sino pa mga dapat sumali dito or pwedeng sumali? Kung may negosyo ka pero walang malinaw na direksyon, ayan, kung ikaw ay, yun nga, may negosyo pero pabago-bago ang plano mo, hindi ka sigurado kung itutuloy or mag-expand or isasara na, or maraming ideas pero walang focus, ayan, or pakiramdam mo ay parang may humaharang, no? No, ang ritual na ito ay para sa direction, focus at tamang priority, hindi lang sa bintahan. Ayan. So kung sino pa,
Kung pakiramdam mo ay stuck ka kahit nagsisikap ka naman, ayan, na kung ikaw ay trabaho ng trabaho pero walang progress, laging may delay or setback, or parang umiikot lang sa parehong problema. Ibig sabihin nito ay hindi ka kulang sa effort, kundi kulang sa alignment. So dito pumapasok ang ritual. Nakakatulong itong ritual na ito. And sa mga gusto ng fresh start sa 2026, na kung ikaw ay gusto mo ng malinis na simula ngayong taon, or handa kang iwan ang mga lumang pattern at maling desisyon, or ayaw mo nang umulit ang mga 2025 struggles na pinagdaanan mo, no? Lalo na sa trabaho at sa negosyo. So, ang ritual na ito ay energetic reset, hindi siya shortcut. And kung alam mong kailangan mo na munang maliwanagan or magkaroon ng malinaw or magkaroon ng clarity bago kumilos, ayan, kung ikaw ay ayaw mo nang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo, no? At kung gusto mo nang maging kalmado at malinaw bago gumawa ng desisyon at handa kang makinig sa inner guidance mo kesa sa panic. So, ang ritual na ito ay magbibigay sa'yo ng tahimik pero malalim, matutulungan ka makapag-isip ng tamang desisyon. Hindi ito loud manifestation. Alright? So, sino rin ang pwedeng sumali? Kung ikaw ay employed, mapa-local man o abroad, freelancer ka, creative ka, may small business ka, online seller ka, professional ka na nag-iisip na mag-shift, or OFW ka na gustong magplano ng next chapter mo, or breadwinner ka na gustong ayusin ang long-term direction ng buhay mo, at kung yung gusto mong pagsabayin, ang mga taong gustong pagsabayin ang career at negosyo. Ayan. Now, isang paalala lang po, ang ritual na ito ay ako po ang gagawa. Okay? Sacred ito at tahimik gagawin. Wala kayong item na marireceive. Wala kayong video na marireceive o matatanggap para maiwasan natin ang usog o evil eye na tinatawag unintentionally or intentionally. So sacred po ang mga ginagawa kong ritual. Walang performance. Ayan. So ito ay para sa mga seryoso sa kanilang inner work bago outer success. Ayan. So again, gusto pong sumama, ayan, hanapin nyo lang po ang aking Facebook page, Bonum Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Yung FB link ko, makikita nyo po sa comment section dito sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Now, ito naman ay energetic cord release at detachment ritual na gagawin ko sa January 27, 2026. Okay, ito ay isang malalim at sagradong ritual, energetic ritual na ginagawa ko para putulin, paluwagin at tuluyang i-release ang mga energetic cords na hindi na nakakabuti sa iyo. Mga connections patuloy na humihila sa iyo pababa o pabalik sa sakit, pagod, takot o paulit-ulit na toxic cycle. So pag-usapan muna natin kung ano ang energetic cords. Ang energetic cords ay invisible energy connections na nabubuo sa pagitan mo at sa mga past lovers, ex-partners mo, mga toxic people, posibleng kaibigan mo, ka-workmates mo, o even kamag-anak mo. Right, mga traumatic experiences, mga guilt na daladala natin, mga resentment, attachments, kung ano man yan, or even mga obsessions na hindi na maganda o hindi na nakakatulong sa iyo. Or situations na tapos na pero emotionally present pa rin or energetically present pa rin na nakakaapekto sa buhay mo. So kahit wala na sila sa buhay mo physically, nakakabit pa rin ang energy nila. Kaya bigla kang napapagod kahit wala kang ginagawa. Paulit-ulit mong naiisip ang isang tao o yung tao na yan, or hirap kang mag-move on or gumawa ng desisyon even. At parang may humahawak sa iyo pabalik or humihila sa iyo pabalik kahit gusto mo nang umusad or mag-move on.
So, anong ginagawa ko sa ritual na ito? Sa January 27, 2026, gagawin ko ang ritual na ito sa tahimik at sagradong space gamit ang mga focus prayer intentions, mga elements, mga items, mga instruments ko. Okay, so ako lang po ang gagawa ng ritual, wala kang kailangang gawin, wala kang ipapadala ng item, wala kang marireceive na item, wala kayong video na matatanggap o larawan ng ritual dahil ito ay sacred at private at may tinatawag kasi tayong mga evil eye or usog na yung iba hindi nila sinasadya pero nakakadala sila ng negative energy. So, ayan. So, again, sino ang pwede? Dapat sumali kung gusto mo nang mag-move on, pero parang hindi ka makaalis. Ang hirap mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Or kung may taong emotionally draining sa paligid mo, kahit wala na sa buhay mo, or kahit wala na sa buhay mo, or even mas lalo na sa mga nakakasalamuha mo. Or kung paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga selos, galit, or lungkot, at gusto mo nang mawala yan, so ito ang ritual na nararapat sa'yo. Or kung pakiramdam mong may energetic attachment pa rin sa past. At kung gusto mo ng clean slate bago pumasok sa bagong chapter. Now, kung nagtatanong kayo, bakit sa January 27, 2026? Ayon po sa ASI, Association of Spiritual Integrity at other sinalihan kong grupo, kung saan ako miyembro at according sa mga teachers namin at masters namin, ang petsang ito, ang date na ito ay energetically supportive para sa detachment without bitterness, release without regret, and closure without confrontation. So, ito ay hindi paghihiganti, hindi pagbura ng alaala, kundi pagbalik ng enerhiya mo sa'yo. Okay, so ang ritual na ito ay ginagawa with prayer, intention, and spiritual guidance. Ayan. So again, sa gustong sumali, alright, magbayad kayo 500 per person. Kaya kung dalawa kayo nasasali, 1,000. Kung tatlo din, 1,500, and so on and so forth. Ayan. So again, ang energetic cord release and detachment ritual ay isang spiritual clearing na ginagawa ko para tulungan kang makawala sa mga invisible energetic ties na humihila pabalik sa'yo. Kahit gusto mo nang umusad, right? O nagpapaulit-ulit ng sakit at trauma. Nagpapabigat sa iyong dibdib, isipan at energy. At nagpapahirap sa iyo para makapag-move on ka na or para makapag-let go ka na. At nagpaparamdam na parang may nakakabit pa. So, hindi ito simpleng move on lang. Ito ay energetic process kung saan binabalik ko sa iyo ang energy mo at pinapaluwag natin or pinapawalan ang any attachment para maging free ka ulit, para maging malaya ka ulit. No, ano naman ang goals ng ritual na ito? Ang ritual na ito ay ginagawa para sa pag-release, palayain ang energy mo mula sa emotional attachment, mga trauma bond, toxic cycles, mga fear, mga guilt, resentment na nararamdaman, or need ko pa siyang maintindihan loop, mga ganon. Another is detachment. Another is energy return. So, maraming tao hindi nakakausad kasi hindi lang puso ang naiwan, kundi energy mo din naiwan pa rin. So, sa ritual, kinukuha ko pabalik yung part ng energy mo na napunta doon. Ibabalik ko sa'yo. And 4, boundary and protection seal. Napaka-importante kasi pagkatapos ng release, okay, tinatatakan ko yan ng energetic protection, boundary reinforcement, and closure intention para hindi na basta-basta pumapasok ulit yung same draining energy, yung same energy na humihila sa inyo pababa at any attachment. Ayan. So again, sa gustong sumali, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Kung hindi nyo alam, pakibasa na lang or pakihanap sa comment section dito sa baba sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Oh, ayan, Aries. So, hopefully na-explain ko ng mabuti yung dalawang ritual na gagawin ko. Again, new direction ritual for career, planning, and business.
And yung isa is cord cutting, release, and detachment ritual. So, again, kung gusto nyo magpasama, gusto nyo sumama, o gusto nyo mag-join, 500 pesos per ritual. Okay? So, kung dalawa ang sasalihan mo, yung dalawa, 1,000. At kung dalawa din ang taong sasali, 2,000. Tama ba? Yeah. Basta, 500 per person sa ritual na gagawin ko. Okay? You can talk to me. Kung gusto nyo mag-join, ayan, nasa comment section ang link. Pakihanap na lang po sa comment section dito sa baba. Alright, umpisa na natin. Ituloy na natin, no, Aries. Ayan, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano itong curtain call? Unahin muna natin to. Ano ito para sa iyo, Aries? What is this all about for Aries? Fame, recognition, appreciation, performance, acclaim, excuse me. Excuse me. God bless me. Ayan. Alright, we have the Death card. Ano kaya to? For Aries. Five of Pentacles. Ace of Wands. Okay, Aries. For those of you na dumaan sa struggle, okay? Sa mga nawala ng trabaho, na bankrupt, ayan, may pagbabago na sa buhay mo. Okay, this is the time na talagang mag-iiba ang pananaw ng mga tao sa'yo with the curtain call. Iba na ang makikilala na ng Aries. The Death card, this is transformation. Five of Pentacles, I feel like dumaan ka sa mga pagsubok sa buhay. With the Ace of Wands, hindi ka sumuko, may apoy, nagliliyab ka pa rin sa apoy, hindi ka nawala ng pag-asa, lalo ka pang lumakas, Ace of Wands, and the Three of Swords, talagang it was a very painful sa'yo, Aries, right? For some of you, I also feel like yung iba sa inyo dumaan sa mga heartbreak. Yung heartbreak na yan, pwede nyo ma-apply sa iba't ibang aspeto. Dumaan sa divorce, dumaan sa paghiwalayan, yung paghiwalayan na yan, third party, talagang sobrang naapektuhan ang buhay mo. Right? Iniwan ka sa ere, pinabayaan, right? Iniwan, pinalitan, ano man yung mga pinagdadaanan ninyong mga pagsubok, mga naranasan ninyong hardships and loss, yan, nawalan, right? Isolated, iniwan, inabandona, right? Yeah, yung iba sa inyo nawalan ng trabaho, may pagbabago dyan. Marami sa inyo, Aries, kung lalo na kung nawalan ka ng trabaho, makakahanap ka ng trabaho, kasi Ace of Wands is a new beginning. Makakahanap ka ng bagong opportunity sa career mo kung saan magyayanig ka. You will succeed in that career. Kung ano man yan. I don't wanna be specific. Yeah. Meron talagang ito na ang pagtatapos sa iyong kahirapan, Aries. Dito magtatapos ang iyong paghihirap. I tell you. Three of Swords. Yeah. I really do feel in the past, talagang yung iba sa inyo, muntik mo nang hindi makayanan, sobrang sakit, right? Mga pinagdaanan mo, Aries, sa trabaho lang, sa pera din, financial, kasi siyempre, kung wala kang trabaho, wala kang pera, right? Punta tayo sa universe, andito ang universe, susuportahan ka, ano to, like, let's see, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Iba-ibang scenario kasi ito. Itong mga ito, iba-ibang scenario. Kaya, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aries, okay? Universe, ano ito para sa'yo, Aries?
Three of Cups, celebration, Knight of Wands, the Empress, the Three of Pentacles. Wow! Oh my God, lahat ng mga effort mo, financial goal mo, mga investments mo, Aries, suportado lahat ang mga pinaplano mo. I really do feel with the Three of Pentacles right now. I think bago pa lang nagsimula ang taon na ito. Yung iba sa inyo bago pa lang nagsimula. Last year pa lang, I think mga last quarter ng 2025 nagtanim. I feel like yung iba sa inyo nagtanim na, may itinanim na kayo. You are already planted a seed. Nag-umpisa ng negosyo, nag-launch, may inumpisahan, may ginagawa, side hustle, sideline. For yung iba naman sa inyo ngayon pa lang January or lately lang, meron kayong itinanim, right? And for those of you, Aries, na may plano ding magtanim, may planong magsimula ng business, may planong magsumubok, right? Hindi ka lang protektado, suportado ka pa ng universe. It will cause a big celebration. Okay, in the Knight of Wands, as long as wag ka lang padalos-dalos sa mga decision mo, ground it. Okay, with the Empress, I feel like talagang it will bring a lot of abundance. Okay, magbubunga ng malaking reward sa iyo, financial reward. At yeah, alagaan nyo lang kung ano man yung mga sinimulan ninyo para kumita, para pagkakitaan ninyo, mga source of income. Kung ano man yung source of income mo, Aries, trabaho man yan, negosyo, or side hustle, or services, ayan, alagaan mong mabuti at huwag kang masyadong padalos-dalos sa mga paano mo i-manage yan, and it will suportado ka ng universe. It will be a big celebration. It will cause magbibigay sa iyo ng malaking success, I tell you. Okay? Wow, congratulations. It will lead to your success, prosperity, ayan, abundance. Now, ano naman itong White Rabbit? Okay. Bakit nandito itong White Rabbit? White Rabbit. One last shuffle. White Rabbit, Nine of Pentacles, King of Wands, and the Temperance. The Ten of Pentacles. Okay, Aries. For those of you na gustong maging gustong mag-solo, right? For those of you who want to be independent, gustong, let's just say, makalaya. Okay, King of Wands. Yeah, it's time to do it. I feel like marami sa inyo ay curious about magsulo. Aries, are you planning to live alone? Are you planning to humiwalay sa collaboration, humiwalay sa partner? Take it how it resonates, ha. Hindi lahat ay sakop nitong energy na to or masasakupan. May iilan sa inyo, Aries, kailangang pakinggan nyo ito na mabuti kasi I feel like this is kapay. Huminahon ka muna, pag-isipan mo muna ng mabuti yung balak mong magsulo. There's someone here na nanonood na balak magsulo sa buhay, balak maging independent, balak mapag-isa, may planong
planong mag-live alone. Ay, yung mga ganyan. I wanna live alone. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko lang maging single. Gusto kong mga ganyan. Ayoko ng kasyosyo. Kasi ang Knight of Pentacles kasi this is living alone, being confident na kaya niyang itaguyod ang sarili, kaya niyang mag-isa. Now, walang masama. Walang masama. Pero, andito kasi ang Temperance. This is like a pause. Okay? Pause ka muna. Pag-isipan mo muna. Andito naman lumabas, research it. So pag-aralan mo mabuti ang sitwasyon mo. Because I feel like yung iba sa inyo, sa umpisa, alam mo yung feeling na parang kayang-kaya mo. But then, later mo ma-realize na it was a wrong idea o mali pala yung naisip kong plano, mali pala itong naisip ko na plano. Lalo pala akong naghihirap. Lalo na sa panahon ngayon, kung titira ka mag-isa, andyan yung mga rapist, andyan yung mga pag nalaman nilang nag-isa ka lang, baka looban ka, lalo na kung babae ka, mahirap mag-isa. Unless lalaki ka na kaya mo mag-isa. Pero kung babae ka, mahirap sa panahon ngayon. Mahirap talaga mag-isa ngayon, lalo na kung, di ba, nagkasakit ka pa. Sinong mag-aalaga sa'yo? Sinong dadala sa'yo sa hospital? Sinong tatakbo sa'yo? Maasahan mo ba ang kapitbahay mo? So, really think about it. There's something about study your situation. Pag-aralan mo ang sitwasyon mo kung kaya mo bang talagang magsulo. In regards to business, kaya mo ba? Kaya mo ba nang walang ka-partner? Kaya mo bang walang kasama sa negosyo mo? Mahirap. Mahirap yung, kaya nga pupasok yung collaboration, teamwork. Sa panahon ngayon, hindi practical ang mag-isa, I don't think. Ang hirap ng buhay. Like for example, mas maganda na yung maghati-hati kayo sa expenses. Right? Ikaw yung sa kanin, ako yung sa bills, ikaw yung sa ganito. Yung marami kayo. Kaysa ikaw, problema mo lahat. Problema mo pambayad ng kuryente, internet, problema mo tubig, bills. Pero kung marami kayo sa bahay, pwede niyong paghahatian kung ano man mga expenses. So, there's something about that. But if it will lead to your, I think marami sa inyo plano yan yung long-term mapag-isa. So, really think about it. This is gabay. Okay? Ano tong book burning? Hindi lahat makaka-relate nun na. Iilan lang siguro. There's something about this book burning. Control. Nagliliyab sa apoy. Ano to? Bakit andito to? For Aries. Queen of Wands, apoy rin. Okay. Okay. Alright. And this concerns about relationship. Aries, if ikaw ay babae or lalaki. Okay. There's someone from the past, my past person, Aries, na babalik. For some of you, i-invite niyo ulit. I-welcome niyo ulit. At it will rekindle the love. It will magre-reignite ulit ang passion. Babalik ulit ang kilig. Babalik ulit ang landian. Landian, Queen of Wands, apoy. Babalik ulit ang passionate romance, chemistry. Babalik ulit yan. Parang mabubuhay ulit yung namatay na apoy. Magliliyab nga ulit ang apoy. So, when there's fire, there is intense chemistry, strong passion. But then, yung iba sa inyo, you need to control it. If yung past, why do I say, andito yung Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is returning.
Okay, bumabalik. Maybe for some of you Aries, this is an on and off relationship. So, only you, ikaw lang ang makakapag-judge ng inyong relationship. I am not here to judge your relationship. I don't even know exactly what's your relationship dynamic. Okay? Trust your knowledge, trust your own judgment. Okay? Magtiwala sa inyong sariling kakayahan na kumilati sa inyong mga sitwasyon sa relationship. Now, kung gusto mong pagbigyan with the Ace of Cups, Ace of Cups is renewal, forgiveness. Kung gusto mong ipagbigyan ulit ang past person mo, then it's up to you. Kung gusto mong patawarin ang taong minsan ka nang iniwan, remember the Three of Swords kanya. Minsan ka nang iniwan sa ere, and during sa mga panahon na ikaw ay may mga pinagdadaan ng problema, baka gusto niyo yung ibalik ko ang tanong na nasaan siya? Nasaan siya ng mga panahong kailangan na kailangan mo? Kailangan mo ng karamay, kailangan mo ng taong matatakbuhan. Nandun ba siya? If siya yung taong nandun, then yeah, deserve niya ng second chance o bigyan mo ng second chance. But if that person, yung taong bumalik sa buhay mo, hindi ka tinulungan sa mga panahong walang-wala ka, tuliro ka, sa mga panahong nawala ka sa landas, you were lost, you felt isolated, in fact, nagkasakit ka pa nung iniwang ka, I think some of you magliliyab sa apoy sa galit and you need to control it. Yan lang masasabi ko dito, okay? Yan lang. Control your emotion. Huwag ka magpadala sa emotion, sa galit or focus on your healing kasi baka mamaya babalik yung matitrigger ka sa fire horse energy. Okay, madadala ka sa sobrang apoy. Ayan. Now, what's happening soon? Queen of Swords. What's happening soon? My communication. Oh. Yeah, okay. I feel like some of you, it has something to do with relationship or an ending. I think what's happening soon, Aries, yung iba sa inyo ay may mangyayaring tatalikuran mo. May iba sa inyo aalis na very soon. There's something about aalis na. May nakikita akong paglalakbay, whether dito lang sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yung iba sa inyo aalis na. Chariot. This is travel. This is paglalakbay. This is moving. And pasensya na sa ingay, mga mata. Ang ingay nung motor na yon. Okay. Queen of Swords, King of Swords. I feel like marami talaga sa inyo ay meron din mangyayaring confrontation. Very soon, Aries, may nakikita ako ditong kung hindi man confrontation, pag-uusap, exchange of communication. Yung iba sa inyo, sad to say, mapaparbarangay, wag naman sanang mahantong pa sa barangayan. But definitely, there's a lot of communication happening very soon. May mangyayaring usapan. Masinsinang pag-uusap between you and someone. It doesn't have to be a relationship, romantic. This could be anybody. Kapitbahay, yung utang hindi nabayaran, kailangan mag-usap kami ng masinsinan. And may ending ding mangyayari. This could be the end of a friendship, and this could be an end of, siguro ito yung pagtatapos, may magtatapos din na relasyon. Kaibigan, friendship, may magtatapos na dealing, kasi hindi nagkakasundo. Meron din ako nakikita, may tatalikod. May either ikaw ang tatalikod or yung isa ang tatalikuran ka. There's something about that.
Yeah, because ito, defeat and failure. Some of you will feel defeated, Aries, sa isang dealing. I know this is a sad kapalaran. But, ito yung mother load. In some aspect, you will be lucky. Maswerte ka sa isang aspect. So, I feel like ang advice ko dito is, ngayon pa lang, kung di pa to nangyayari, think of your rebuttal. Pag-isipan mo na yung rebuttal mo. At least, nagabayan kita dito sa reading na, naku na po, may dealings pa man din akong inaasahan next week or sa February or March. Baka magbaback out yung kadil ko. So, at least ngayon, mapaghahandaan mo yung sasabihin mo para ma-convince mo ulit na magbago ang kanyang isipan. Hindi siya mag-back out, hindi kanya iwanan sa relationship there. Basta there's something about, ayan no, nakatalikod siya, parang aalis na siya. So what's happening soon? Some of you are also regarding sa work, aalis sa work, iiwanan na ang work at mangingibang bansa, plano mangibang bansa, mag-resign or magbago ng ibang direction. Okay, ano tong optical illusion? What is this for Aries? Ace of Pentacles. The Moon. Oh naman talaga. Knight of Cups. Okay, I feel like eto. Illusion lang. For those of you Aries, if you are in a relationship at meron kang if you are dealing with a water sign, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, or if you are dealing with someone na on and off, and then magsasabi siya na whatever, okay, illusion lang lahat. There's something, wag kang magpapaloko, Aries, sa ko namang mga bulilekong na sasabihin, magsisimula ulit tayong dalawa, bigyan mo ako ng opportunity, bigyan mo ulit ako ng isa pang chance na magkabalikan tayo, bigyan mo ulit ako ng isa pang chance. There's something about this, yeah, it's just an illusion. Illusion lang ang lahat. In fact, lalo na lumabas ang moon, meron pa siyang tinatago na hindi ka pa nalalaman. So, whoever, kung sino man yung mga tao na very charming, very convincing sa mga sinasabi, Knight of Cups, manloloko, playboy, playgirl, and this could also be just a new relationship coming in. Basta wag magpaloko sa relationship this month at sa mga susunod na linggo or araw, kasi ikaw din ang madidihado, Ten of Swords. You will, ikaw ang later talaga pagsisihan mo rin. Okay, pwede nyo tong balikan, Aries, sabihin mo sa akin, tama yung sinabi ni Madam Bonong, sana nakinig ako. Kasi ang Knight of Cups, the reason why na napapaloko tayo sa Knight of Cups, magaling kasi magbulilekong talagang makukuha niya yung loob mo to the point na parang mandun yung sa isipan mo, yung logic mo ayaw. Pero yung puso mo nadala kasi sa mga words of affection, alam mo yun, kukunin yung kiliti mo, ayan, ganyan. So, but then, ando na nga. So, nagpadala ka sa emotion din, nadala ka sa mga pangako, nadala ka sa mga sweet words, nadala ka sa saan man niya nakuha yung weakness mo. Ten of Swords, you will feel betrayed. Later, ma-realize mo na mabibetrayed ka rin. Alright? Now, last, mother load. Especially for those of you, Aries, nakakasimula pa lang sa relationship. For those, I feel like
this is a new relationship with, could also be a Taurus, Virgo, Capricorn. If not, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. It's just an illusion. Kung ano man yung mga ipinapangako, ma-realize nyo later, around February, March, or in the middle of the year, April, May, June, ma-realize nyo. Drawing lang pala ang lahat. Puro lang pala panluloko ang ginagawa. Sinungaling. Basta ma-realize mo na illusion lang ang lahat. So, ngayon pa lang, sinasabihan na kita. Aries. Alright. Mother Lode. Last. Ano to? Ano to for you, Aries? Page of Cups. Nine of Cups. Alright. The Hermit. Okay. Aries. Ano man yung mga matagal mo nang inaasam sa puso mo. Ay! Page of Cups. Something that you really love. Nine of Cups, wish fulfillment. Three of Swords. This is pertaining your heart. The Hermit. Matagal mo nang pinagninilayan. The Hermit. Pag Hermit is pagninilay. Matagal mo nang pangarap. I don't wanna be specific kasi kayo, Aries, marami kayo and kanya-kanya kayo at iba-iba kayong mga pangarap, iba-iba kayong marami kayong mga pinagninilayan for the last few years, for the last 2 years or last year, at marami iba-iba kayo ng mga passion and desire at mga iba-iba ang mga nilalaman ng inyong puso. Kaya ayaw kong maging specific. But this is the sign na kung ano man yan, ano man yung nasa puso mo, ano man yung matagal mo nang inaasam, it could be anything. Okay? What's on your mind right now, whatever's on your mind right now, ano man yung nasa isipan at puso mo, yan. This is a sign that you will have it, you will makukuha mo yan, ma-achieve mo yan, ibibigay sa iyo ng universe yan, and it will bring you a lot of prosperity, success, jackpot na jackpot ka dito, malaking good fortune ang makukuha mo. There's something about Aries na makakapagbigay sa iyo talaga ng malaking saya. May makukuha kang malaking jackpot. Talaga. There's something that you haven't, something na hinahanap mo. There's something, with the Hermit, there's a lamp. So, I feel like whatever yung hinahanap mo, are you looking for something? If you're looking for something, I don't want to be specific, it could be a treasure. It could be a job, if you're looking a job. It could be if you're looking for a farm. If you're looking for a millionaire, if you're looking for a jackpot, if you're looking for a job opportunity, if you're looking for, naghanap ka ng milagro sa sakit mo, ano man yan. Like I said, ano man yan hinahanap, matagal mo nang hinahanap, matagal mo nang pinagdadasalan, at matagal mo nang hinihiling kay Lord. It could also be like having a baby, having a good husband. At Three of Swords, para mag-heal ang puso mo, it will heal your heart. Okay. So, now Aries, bago ako magtatapos, kung gusto niyo po, naghahanap po kayo ng pampaswerte or ng mga the best stones para sa inyo, Aries, sa taong 2026, lalo na sa Fire Horse Energy, na makakatulong sa Fire Horse Energy na hindi kayo hindi masunog ang iyong career, pera, business, o ano man yan, then panoorin niyo po ito. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10mm size na beads. Ang rest size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse Energy.
Ang year 2026 Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis, init ng ulo, ayan, impulsive decisions at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive Fire Horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang Fire Horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo. And tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa Fire Horse year 2026 Fire Horse energy. So, bakit white jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang Fire Horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng Fire Horse. So, ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang Fire Horse ay apoy, ang white jade ang kung kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa white jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa white jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So, kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bona Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo, at Sagittarius. So, mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa white jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold clasp or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.